Sa isang liblib na baryo sa gilid ng malawak na palayan, nakatira si Mang Teryo, isang payat at maitim na magsasakang mahilig mag-alaga ng mga hayop. Bagamat walang sariling lupa, nakagawa siya ng maliit na itikan sa gilid ng sapa gamit lamang ang lumang kawayan at pawid na inipon niya mula sa mga itinapong materyales ng mga kapitbahay. Dito niya inalagaan ang iilang itik na naipundar niya mula sa pagbebenta ng gulay sa palengke. Araw-araw, maaga siyang gumigising bago pa sumikat ang araw. Pinapakawalan niya ang mga itik sa sapa upang makalangoy at makahanap ng pagkain. Pagdating ng hapon, ibinabalik niya ang mga ito sa kulungan kahit madalas ay kakaunti lang ang naiuwing itlog. Sapat lamang ito upang makapagsaing at minsan ay may kaunting ulam. Kung hindi pa siya inaabutan ng awa ng mga kapitbahay, minsan ay halos walang makain si Mang Teryo. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Lagi niyang sinasabi sa sarili, basta't may tiyaga, pagpapala rin ay darating. Isang gabi, matapos niyang ibalik ang mga itik sa kulungan, napansin ni Mang Teryo na tila may kakaibang liwanag sa tabi ng sapa. Noong unay inisip niyang baka iyon ay mga alitap-tap lamang, ngunit nang siya'y lumapit, nakita niyang nakaupo sa ibabaw ng isang bato ang isang maliit na duwende. Kasing laki lang ng isang sanggol na bagong panganak. Nagniningning ang kanyang kasuotan na kulay berde at sa kanyang kamay ay may hawak na maliit na tungkod na tila yari sa ginto. Magandang gabi, Mang Teryo, bati ng duwende na ikinagulat ng matanda. Halos matigilan si Mang Teryo. Sino ka? At paano mo alam ang pangalan ko? Ngumiti ang duwende. Ako si Tuling, isang tagapagbantay ng kalikasan sa bayang ito. Matagal na kita minamasdan. Sa kabila ng hirap, hindi ka nagiging sakim at hindi mo pinapabayaan ang iyong mga itik. Kaya narito ako upang tulungan ka. Hindi makapaniwala si Mang Teryo. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tumalon mula sa bato ang duwende at itinuro ang isa sa mga itik. Biglang nagningning ang balahibo nito, tila naging ginto ang kulay, at sa leeg nito'y lumitaw ang isang munting palawit na kumikislap. Simula ngayong gabi, wika ni Tuling, ang itik na ito ay magiging mahiwaga. Sa tuwing mangitlog ito, hindi lamang karaniwang itlog ang iyong makukuha, kundi isang biyayang magbibigay ng kasaganaan sa iyo. Ngunit tandaan mo, Mang Teryo, huwag mong gagamitin ang biyayang ito sa kasakiman. Ang yaman ay para ibahagi, hindi para lamunin ng sariling luho. Naiwang nakatulala si Mang Teryo, hindi makapagsalita sa kanyang nasaksihan. Nang umalis ang duwende, ang mahiwagang itik ay bumalik sa normal na itsura para bang walang nangyari. Ngunit pagdating ng madaling araw, nang mangitlog ito, halos maluha si Mang Teryo nang makita na ang itlog ay kumikislap na parang perlas at mabigat, tila may kakaibang laman. Sa kanyang palad, nakita niya na ang itlog ay unti-unting nagbukas at mula rito'y lumabas ang maliliit na baryang ginto. Halos hindi makapaniwala si Mang Teryo sa nangyari. Ang dating kahirapan na dumurog sa kanyang pangarap ay tila biglang naglaho. Ngunit kasabay ng kanyang tuwa ay ang pangamba. Paano kung malaman ng iba? Paano kung kunin nila ang mahiwagang itik na ito? Dahil dito, naging mas maingat si Mang Teryo. Sa bawat gabi, tinatago niya ang itlog na ginto sa ilalim ng banig. Ginagamit lamang niya ang ilan upang makabili ng pagkain at damit. Ngunit nanatiling payak ang kanyang pamumuhay, gaya ng bilin ni Tuling. Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, may mga matang lihim na nagmamasid sa kanya, mga taong hindi natutuwa na siya'y biglang gumiginhawa. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting gumaan ang pamumuhay ni Mang Teryo. Hindi na siya gutom gabi-gabi at may mga bagong damit na siyang nabili sa palengke. Nakapagtayo rin siya ng mas matibay na kulungan para sa kanyang mga itik. Kahit paano, napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago. Uy, napansin mo ba si Mang Teryo? Biglang gumanda ang kulungan ng itik niya.
Bulong ni Aling Sela sa kanyang kaibigan. Oo nga eh. Dati halos butas-butas lang ang suot. Ngayon may bago na siyang kamiseta. Saan kaya siya nakakakuha ng pera? Tugon naman ni Pedro, isang magsasakang kilala sa baryo bilang palabog at mapanibughuin. Unti-unting kumalat ang mga bulong-bulungan. Marami ang nagtataka kung saan nanggagaling ang pera ni Mang Teryo, lalo na't hindi naman ito nakikita na may ibang trabaho maliban sa pag-aalaga ng mga itik. Isang hapon, habang pinapakawalan ni Mang Teryo ang kanyang mga itik sa sapa, palihim siyang sinundan ni Pedro. Nagtago ito sa likod ng punong kahoy at pinanood ang ginagawa ng matanda. Napansin niyang kakaiba ang isa sa mga itik. Mas makintab ang balahibo nito at tila mas malusog kumpara sa iba. Baka ito ang sikreto niya, bulong ni Pedro sa sarili. Hindi ako papayag na siya lang ang umasenso dito sa baryo. Kung anong meron siya, dapat meron din ako. Mula noon, gabi-gabi pinagmamasdan ni Pedro ang itikan ni Mang Teryo. Hanggang isang gabi, nang makita niyang pumasok si Mang Teryo sa bahay na may hawak na isang itlog na tila kumikislap sa dilim. Halos tumulo ang laway ni Pedro sa nasaksihan. Kinabukasan, hindi mapakali si Pedro. Palakad-lakad siya sa kanilang bakuran, iniisip kung paano niya makukuha ang mahiwagang itlog. Kung totoo ngang ginto yon, bulong niya, hinding-hindi na ako magtatrabaho sa bukid, magiging pinakamayaman ako sa lahat ng baryo. Ngunit isang bagay ang hindi niya alam, binabantayan ng duwende si Mang Teryo at ang mahiwagang itik. Sa tuwing may taong nagtatangkang gumawa ng masama laban sa kanila, agad itong nararamdaman ni Tuling. Isang gabi, habang nakahiga si Mang Teryo, napanaginipan niya ang duwende. Mang Teryo, wika ni Tuling sa kanyang panaginip, mag-ingat ka. May isang taong nais agawin ang iyong kayamanan. Huwag kang magpapadala sa takot at higit sa lahat, huwag kang magiging gahaman. Tandaan mo ang aking bilin. Nagising si Mang Teryo na pawis at kinakabahan. Alam niyang may mangyayaring hindi maganda. Kinagabihan, tahimik na lumapit si Pedro sa itikan, dala ang isang sako. Pinilit niyang buksan ang kulungan, ngunit sa tuwing hahawakan niya ang pintuan, ay tila may malamig na hangin na bumabalot sa kanyang katawan. Nang tuluyan niyang akmang bubuksan ito, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang mga naglalagablab na mata ng isang duwende, si Tuling mismo. Pedro, malakas na tinig ng duwende. Hindi sa iyo ang kayamanang ito. Ang kasakiman mo ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Napasihaw si Pedro at tumakbo palayo. Halos matalisod sa kanyang sariling mga paa. Mula noon, nanatili siyang takot na takot, ngunit hindi rin nawala ang kanyang inggit. Samantala, si Mang Teryo, bagamat walang kaalam-alam sa buong pangyayari, ay mas lalo pang nag-ingat. Naging maingat siya sa paggamit ng mga biyaya mula sa mahiwagang itik at mas naging matulungin sa kanyang mga kapwa kahit may ilang naninibugho. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang pagsubok sapagkat ang kasakiman ay hindi madaling mapigil. At sa likod ng lahat, may iba pang mga matang lihim na nakamasid. Mabilis ang naging pagbabago sa buhay ni Mang Teryo. Dahil sa mahiwagang itlog na iniiwan ng kanyang itik, unti-unting napuna ng kanyang mga pangangailangan. Nabili niya ang ilan sa mga gamit na dati ay pangarap lamang niya. Isang bagong araro, matibay na damit at ilang piraso ng kahoy upang palakihin ang kanyang itikan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin niyang mamuhay ng simple. Kung dati halos walang pumapansin sa kanya, ngayon ay unti-unti na siyang binabati ng ibang mga tao. Magandang umaga, Mang Teryo. Bati ng ilang kapitbahay. Uy, Teryo, baka pwede kang makautang ng bigas. Hiling ng ilan. At dahil likas na mabuti ang kanyang kalooban, hindi siya nag-atubiling tumulong. Paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng bigas, ulam at kung ano-ano pa sa mga mas nangangailangan.
Sa kabila nito, hindi pa rin lubos na nawawala ang inggit at pagdududa ng ilan, lalo na ni Pedro, na araw-araw ay palihim na binabantayan ang bawat galaw ni Mang Teryo. Isang hapon, nilapitan ni Pedro si Mang Teryo. "Teryo," ani Pedro na may pilit ng ngiti, "napansin kong gumanda na ang kalagayan mo. Hindi mo na yata ako pinapansin ngayon, ha?" Nagulat si Mang Teryo at agad itong tumugon. "Hindi naman, Pedro. Alam mo namang hindi ako nagbabago ng ugali. Kung may kailangan ka, handa akong tumulong." Saglit na natahimik si Pedro, ngunit agad niyang tinapik sa balikat si Mang Teryo. "Kung ganoon, baka pwede mo akong turuan kung paano mo pinapaganda ang iyong itikan. Baka sakaling gumanda rin ang kalagayan ko." Hindi nakahalata si Mang Teryo sa pagkukunwari ni Pedro. Pinayuhan niya ito tungkol sa tamang pagpapakain at pag-aalaga ng mga itik. Ngunit lingid sa kanya, ang tanging nais ni Pedro ay malaman ang sekreto sa mahiwagang itik. Kinagabihan, muling nagpakita si Tuling, ang duwende, kay Mang Teryo. Lumitaw ito sa tabi ng bintana, may dalang ilaw na tila mumunting bituin. "Mang Teryo," wika ng duwende, "mag-ingat ka. Hindi lahat ng ngumingiti sa iyo ay kaibigan. Tandaan mo, ang kasakiman ay hindi madaling mapuksa. Pangalagaan mo ang itik at huwag kang magpapalinlang." Napaisip si Mang Teryo. Naalala niya ang pagkukunwaring ngiti ni Pedro kanina. Tama si Tuling. Hindi ko dapat basta-basta ipagkakatiwala ang lahat. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, dumating ang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas sa bubong ng mga bahay. At ang ulan ay bumuhos na tila hindi na matatapos. Nag-aalala si Mang Teryo sa kanyang mga itik. Agad siyang tumakbo sa kulungan upang masigurong ligtas ang mga ito. Ngunit sa kanyang pagdating, nagulat siya. Nakabukas ang pinto ng itikan. At isa sa mga itik ay nawawala. Ang mahiwagang itik mismo. Agad siyang lumibot sa paligid, basang-basa sa ulan, habang hinahanap ang kanyang alaga. Sa gitna ng dilim at malakas na ulan, narinig niya ang mahinang huni ng itik mula sa may gubat. Wala siyang inisip kundi sundan ang tinig na iyon. Ngunit sa di kalayuan, may isa pang anino ang gumagalaw. Si Pedro, dala ang isang sako, palihim na sinusundan ng mahiwagang itik. Sa gitna ng unos, nagtagpo sina Mang Teryo at Pedro. "Pedro!" sigaw ni Mang Teryo. "Ibalik mo ang aking itik." "Akin na ito, Teryo." Balik sigaw ni Pedro. "Hindi karapat dapat maging mayaman. Ako ang mas nararapat dito." Habang nagtatalo ang dalawa, biglang kumidlat at nagpakita si Tuling. May dalang liwanag na kumislap sa buong paligid. "Pedro," tinig ng duwende na umalingaw-ngaw sa hangin. "Hindi mo ba naunawaan? Ang kasakiman ay magdadala lamang sa iyo ng kapahamakan." Bago pa makakilos si Pedro, biglang lumakas ang hangin at tinangay siya palayo, halos mahulog sa ilog. Mabuti na lamang at agad siyang nakahawak sa ugat ng puno. Nanginginig sa takot, iniwan niya ang sako at tumakbong pauwi, basang-basa at nanginginig. Samantala, ligtas na nabawi ni Mang Teryo ang kanyang mahiwagang itik. Yumakap siya rito na para bang tunay na anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Mang Teryo na hindi pa tapos ang pagsubok. Sapagkat kung si Pedro ay nagtatangkang agawin ang kanyang kayamanan, paano pa kaya kung malaman ng mas maraming tao ang tungkol dito? At sa malayo, may mga matang lihim na nakamasid muli. Matapos ang gabing nilamon ng unos, muling sumikat ang araw sa baryo. Ngunit dala nito ang mga tanong at bulong-bulungan ng mga tao. Marami ang nakakita kay Pedro na tumatakbo pa uwi, basang-basa at halos wala sa sarili. May ilan pang nakakita na may dala itong sako bago mawala sa dilim ng ulan. "Bakit kaya ganon ang itsura ni Pedro kagabi?" tanong ni Aling Sela. "Ewan ko ba, pero parang may tinatago siya," sagot ng isa.
At si Mang Teryo, nakita ko rin na naglalakad sa gitna ng bagyo. Para silang may hinahabol. Dahil dito, lalo pang dumami ang mga haka-haka. Ang ilan ay nagsasabing may tinatagong kayamanan si Mang Teryo, ang iba na may naniniwalang nakipagkasundo ito sa mga engkanto. Nang dumating ang hapon, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagpunta sa bahay ni Mang Teryo. Pinangunahan ito ni Kapitan Ordo, ang leader ng baryo. "Teryo," wika ng kapitan, "maraming nagsasabi na may kakaiba raw na nangyayari sa itikan mo. Totoo bang may itik kang kakaiba at iyon ang dahilan ng biglang pag-angat ng iyong buhay?" Nagulat si Mang Teryo. Alam niyang hindi niya maipapaliwanag ang totoo sapagkat baka lalong magdala iyon ng panganib sa kanya. Kaya't maingat siyang sumagot. "Kapitan, wala akong kakaiba. Siguro'y dala lang ng tiyaga at konting swerte. Kung may biyaya man, ito'y galing sa may kapal." Bagamat tila nasiyahan sa sagot si Kapitan Ordo, hindi naman kumbinsido ang iba. Isa-isa silang umalis, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Kinagabihan, muling dumating si Tuling, ang duwende. Nakaupo siya sa bubungan ng itikan, nagmamasid habang nakasandal sa kanyang gintong tungkod. "Mang Teryo," sabi niya, "ang lihim ay mahirap itago kapag marami nang nakikialam. Tandaan mo ang aking bilin. Ang yaman ay dapat gamitin sa kabutihan. Kung patuloy kang magiging maingat at mapagbigay, may proteksyong nakalaan para sa iyo. Ngunit kung sakaling ikaw ay malihis ng landas, wala akong magagawa." Tahimik na nakinig si Mang Teryo at tumango. Batid niyang mas mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa kanyang balikat. Hindi lamang ito tungkol sa itik at sa gintong itlog, kundi tungkol sa tiwala ng duwende at sa pagkatao niyang sinusubok ng panahon. Samantala, si Pedro ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang masamang balak. Bagamat muntik na siyang mapahamak sa bagyo, lalo lamang umigting ang kanyang pagnanais na makuha ang mahiwagang itik. "Kung totoo ngang ginto ang itlog, hindi ako titigil hanggat hindi ko yon nakukuha," bulong niya habang nakatingin mula sa malayo. Upang mas mapalapit kay Mang Teryo, nagkunwari itong nakikipagkaibigan. Nagdadala siya ng kaunting pagkain o kaya'y tumutulong magigib ng tubig, ngunit ang totoo'y binibilang niya ang bawat galaw ng matanda at ng mga itik nito. Isang gabi, habang nakaupo si Pedro sa kanilang bakuran, may dumating na dalawang lalaki. Mga kaibigan niyang kilala sa baryo bilang mga sugarol at palaboy. "Pedro," sabi ng isa, "narinig namin ang tungkol sa itik ni Teryo. Kung totoo ngang may ginto, bakit hindi natin pagsamahan?" Ngumiti si Pedro, tila nakakita ng pagkakataon. "Oo, kailangan ko ng tulong para makuha iyon. Hindi natin siya kaya kung mag-isa lang ako. Sa 3 gabi mula ngayon, maghihintay tayo hanggang makatulog si Teryo. Tiyakan na natin." Nagkasundo sila sa kanilang masamang balak. Ngunit lingid sa kanila, mula sa itikan ay nagniningning ang mga mata ni Tuling. Tahimik na nakikinig ang duwende, naghahanda ng panibagong pagsubok para kay Mang Teryo at sa kanyang mahiwagang alaga. Sa darating na gabi, hindi lamang ang kasakiman ni Pedro ang haharapin ni Mang Teryo, kundi pati na rin ang mga taong handang gumawa ng lahat para sa kayamanang hindi sa kanila. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Sa mata ng marami, payapa lamang ang baryo. Ngunit sa dilim ng gabi, may mga pusong nanlilisik sa inggit at kasakiman. Sina Pedro at ang dalawa niyang kasama na sina Cardo at Luming ay lihim na naghahanda. "Pedro, sigurado ka ba sa gagawin natin?" tanong ni Luming habang hawak ang isang gulok. "Oo," matigas na sagot ni Pedro. "Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka mas lalo pang yumaman si Teryo. Habang buhay tayong magtitiis sa hirap kung hindi natin kukunin ang mahiwagang itik na iyon." Nagpalitan sila ng masamang ngiti. Hindi na alintana ang panganib o kung anong kabayaran ang naghihintay sa kanila. Hating gabi, tahimik ang baryo at tanging mga kuliglig at huni ng palaka ang maririnig.
Dahan-dahang lumapit ang tatlong magnanakaw sa itikan ni Mang Teryo. Ang kanilang mga anino ay gumagapang sa dilim, dala ang mga sako at gulok. Sa loob ng kanyang bahay, si Mang Teryo ay mahimbing na natutulog, pagod mula sa buong araw na paggawa. Ngunit ang mahiwagang itik ay tila may pakiramdam na kakaiba. Umuungol ito ng mahina, para bang humihingi ng saklolo. Nang akmang bubuksan ng tatlo ang kulungan, biglang kumidlat at kumulog kahit walang ulan. Sa gilid ng itikan, may lumitaw na maliit na figura. Si Tuling, ang duwende, may hawak na gintong tungkod. "Mga hangal," malakas na tinig ni Tuling. "Hindi sa inyo ang kayamanang ito. Ang inyong mga puso ay binulag ng kasakiman at iyon ang magiging kapahamakan ninyo." Nagulat ang tatlo, ngunit hindi sila umatras. "Duwende ka lang," sigaw ni Cardo. "Kaya ka naming talunin." Sabay-sabay silang sumugod, ngunit bago pa sila makalapit, tinapik ni Tuling ang kanyang tungkod sa lupa. Mula rito ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag na tila apoy. Natumba ang tatlo at nagsigaw, halos hindi makakilos sa bigat ng kanilang mga katawan. Nagising si Mang Teryo sa ingay at dali-daling lumabas. Laking gulat niya nang makita sina Pedro, Cardo at Luming na nakalugmok sa lupa, nanginginig sa takot habang nakaharap kay Tuling. "Teryo," wika ng duwende, "ang mga taong ito'y binalot ng kasakiman. Ngunit ikaw ang magpapasya. Patawarin ba sila o hayaan silang pagdusahan ang kanilang ginawa?" Nanlumo si Mang Teryo. Hindi siya sanay magpataw ng kaparusahan, ngunit naalala niya ang lahat ng pagtatangka ng tatlo na nakawin ang kanyang kayamanan. Lumapit siya kay Pedro. "Pedro, bakit? Hindi ba sapat ang lahat ng biyayang ibinibigay ng may kapal? Bakit mo kailangang maging gahaman?" Hindi nakatingin si Pedro, nanginginig sa kahihiyan at takot. Matagal na nag-isip si Mang Teryo. Sa huli, siya'y huminga ng malalim at nagsalita. "Tuling, hindi ko hangad na may mapahamak dahil sa akin. Hayaan na silang mabuhay, ngunit sana ay matuto silang magbago. Ngunit kung sila'y muling magtatangkang gumawa ng masama, ikaw na ang bahala." Ngumiti si Tuling. "Mabuti ang iyong puso, Mang Teryo. Ang awa mo ay higit pa sa anumang kayamanan." Sa isang kumpas ng tungkod ng duwende, biglang naglaho ang liwanag. Nawala ang bigat na nakadagan kina Pedro, Cardo at Luming. Agad silang nagsitakbuhan, hindi man lang lumingon. Dala ang hiya at takot na bumalot sa kanilang mga dibdib. Nang umalis na ang tatlo, lumapit si Tuling kay Mang Teryo. "Hindi lahat ng tao ay may kakayahang magpatawad sa kabila ng kasamaan. Dahil dito, higit pang pagpapala ang ipagkakaloob sa iyo. Hindi lamang ginto ang ibibigay ng mahiwagang itik, kundi kalusugan at kasaganaan para sa iyong buong itikan." At nang gabing iyon, nangitlog muli ang mahiwagang itik. Ngunit bukod sa gintong barya, lumabas din ang kakaibang liwanag na tila nagbigay lakas sa lahat ng itik ni Mang Teryo. Kinabukasan, lahat ng kanyang mga alaga ay tila masigla at mas mabilis mangitlog. Ang dating maliit na itikan ay unti-unting nagiging sagana. Ngunit kasabay ng kasaganang ito, mas dumarami rin ang mga matang nagnanais tuklasin ang kanyang lihim. Mabilis na kumalat sa baryo ang mga espekulasyon. Ang dating mahirap na si Mang Teryo, na halos hindi makabili ng asin at bigas, ay ngayon unti-unti nang nagiging masagana. Lalo pat napansin ng mga tao na dumami ang kanyang mga itik at tila lahat ng ito'y masigla at malulusog. "Hindi normal yan," bulong ni Aling Sela habang nakikipagkwentuhan sa tindahan. "Baka may engkanto nga na tumutulong kay Teryo," sagot naman ng isa. "Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa kanya." "At baka masama pa yan," sabat ng isang matanda. "Kapag nakipagkasundo ka sa engkanto, may kapalit yan. Hindi libre ang lahat." Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong dumadami ang mga usap-usapan. May ilan ang humahanga
ngunit mas marami ang naiinggit at natatakot. Samantala si Pedro, na minsan ang nagkamali sa kanyang kasakiman, ay hindi pa rin lubusang natuto. Bagamat halos ikinamatay niya ang pagtatangkang nakawin ang mahiwagang itik, nananatili pa rin ang kanyang inggit. Kung ganon siya kasagana ngayon, wika ni Pedro sa sarili habang nakatingin mula sa malayo, lalong tumitibay ang kutob ko na may kayamanang higit pa sa ordinaryo. Hindi ko hahayaang siya lamang ang makinabang. Ngunit sa kanyang kalooban, may bakas na rin ng takot. Ang alaala ng naglalagablab na liwanag ni Tuling ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Isang umaga, ilang kabataan ang nagpunta sa itikan ni Mang Teryo. "Tatay Teryo," sigaw nila, "ang dami na po ng mga itik ninyo. Ang ganda po ng kulungan. Pwede po ba kaming tumulong?" Ngumiti si Mang Teryo. "Siyempre naman, ang kabutihan ay dapat ibahagi. Tulungan ninyo akong pakainin sila at may maiuuwi kayong itlog sa inyong mga tahanan." Tuwa ang bumalot sa mga bata. Unang pagkakataon, hindi lamang si Mang Teryo ang nakikinabang sa biyaya ng mahiwagang itik, kundi pati ang ibang tao. Unti-unti, ang ilan sa baryo ay nagsimulang humanga at gumalang kay Mang Teryo dahil sa kanyang kabutihang loob. Kinagabihan, muling nagpakita si Tuling kay Mang Teryo. "Magaling, Mang Teryo. Ang pagbabahagi ng biyaya ay siyang susi upang manatili ang pagpapala. Ngunit mag-ingat ka, ang kabutihan ay may kaakibat na pagsubok. Sa likod ng mga ngiting nakikita mo, may ilan pa ring pusong naiinggit at nagbabalak ng masama." Napaisip si Mang Teryo. Alam niyang hindi mawawala ang mga matang mapagmasid, ngunit ipinangako niya sa sarili na hindi siya lilihis sa tamang landas, gaano man kahirap ang mga darating na pagsubok. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, may isang lalaking dumating mula sa kalapit na bayan. Si Don Marcelo, isang kilalang mayamang mangangalakal. Napadaan siya sa baryo at narinig ang mga kwento tungkol sa mahiwagang itik ni Mang Teryo. "Kung totoo ang balita," ani Don Marcelo, "nais kong makita ang itik na yan. At kung maaari, akin na iyon. Hindi pwedeng ang isang pulubi lamang ang makinabang sa kayamanang dapat ay sa isang katulad kong may karapatang humawak." Nagninggit-ngit ang kanyang mga mata at agad siyang nagplano kung paano makukuha ang mahiwagang itik mula kay Mang Teryo. Hindi alam ni Mang Teryo, mas mabigat na pagsubok ang kanyang haharapin. Hindi na lamang mula sa mga kapitbahay, kundi mula sa isang makapangyarihang taong sanay gumamit ng pera at kapangyarihan para makuha ang gusto. Dumating si Don Marcelo sa baryo sakay ng kanyang karwaheng hila ng 2 malalaking kabayo. Malayo pa lamang ay halata na ang kanyang kayamanan. Makintab na sombrero, gintong relos na nakasabit sa bulsa at suot na barong na yari sa pinong tela. Agad siyang naging usap-usapan ng mga tao, lalo na nang marinig nila ang kanyang pakay. Siya raw ay dumating para makita ang itikan ni Mang Teryo, bulong ni Aling Sela. "Aba, kung ganon, baka bilhin niya yon," sagot ng isa. "Pero, totoo nga ba talagang mahiwaga ang itikan ni Teryo?" tanong ng isa pang matanda, puno ng pagdududa. Hindi nagtagal ay dumiretso si Don Marcelo sa bahay ni Mang Teryo. "Magandang araw, ikaw ba si Mang Teryo?" tanong niya, dala ang isang pilit ng ngiti. "Opo, ako nga po," magalang na sagot ni Mang Teryo. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginoo?" "Marami akong naririnig tungkol sa iyong itikan," wika ni Don Marcelo. "Sinasabi nilang kakaiba raw ito, masagana at puno ng hiwaga. Kaya narito ako upang makita mismo." Nag-alangan si Mang Teryo, ngunit hindi niya kayang tumanggi. Pinakilala niya ang kanyang mga alagang itik at ipinakita ang kanyang payak na kulungan. Ngunit siyempre, hindi niya binanggit ang mahiwagang itik. Matapos ang pagbisita, ngumiti si Don Marcelo at nagsalita. "Impresibo, Mang Teryo.
Nakikita ko na may magandang kinabukasan ang iyong itikan. Kaya narito ang aking alok. Bibilhin ko ang lahat ng iyong mga itik, pati na rin ang lupang kinalalagyan ng iyong itikan. Bibigyan kita ng malaking halaga, higit pa sa naranasan mo sa buong buhay mo. Nagulat si Mang Teryo. Ang alok ay napakalaki, higit pa sa kailanman niyang napanaginipan. Ngunit naalala niya ang bilin ni Tuling. Huwag mong ibebenta ang iyong kayamanan sapagkat ito'y hindi para sa kasakiman. Pasensya na po, Don Marcelo. Maring sagot ni Mang Teryo. Hindi ko po maipagbibili ang aking itikan. Ito lamang ang aking kabuhayan. Sandaling natahimik si Don Marcelo. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng malamig na titig. Naiintindihan ko, ngunit pag-isipan mong mabuti, hindi ko inuulit ang alok na ito. Nang umalis si Don Marcelo, napansin ni Mang Teryo ang kakaibang titig nito. Isang titig na puno ng pangungutya at banta. At hindi siya nagkamali. Kinagabihan, habang nakaupo sa loob ng kanyang bahay, muling nagpakita si Tuling. Mang Teryo, babala ng duwende. Ang taong iyon ay hindi karaniwang kaaway. Hindi siya tulad ni na Pedro, nagahaman ngunit mahina. Si Don Marcelo ay makapangyarihan at gagawin ang lahat upang makuha ang nais. Mag-ingat ka sapagkat hindi lamang kasakiman, kundi kapangyarihan ng tao ang iyong kahaharapin. Napalunok si Mang Teryo. Kung ang mga tulad ni na Pedro ay kaya niyang mapatawad, paano pa ang isang mayamang kagaya ni Don Marcelo na may impluensya at kapangyarihan? Samantala, sa kanyang pansamantalang tinutuluyan sa baryo, nagtipon si Don Marcelo kasama ang kanyang mga tauhan. Huwag kayong mag-alala, wika niya. Kung ayaw ni Teryo ipagbili ang kanyang itikan, tayo na mismo ang kukuha. Hindi maaaring manatili sa kanya ang kayamanang iyon. Sa loob ng 1 linggo, ang itik na iyon ay magiging akin. Nagpalitan ng malisyosong ngiti ang kanyang mga tauhan. Habang si Mang Teryo, walang kaalam-alam sa nalalapit na panganib, ay natutulog kasama ang mahiwagang itik sa tabi ng kanyang higaan. Iniisip lamang kung paano niya mapapanatili ang kanyang kabutihang loob. Ngunit hindi niya alam, mas mabigat na laban ang nakatakdang sumubok sa kanya. Isang laban hindi lamang sa kasakiman ng kapwa, kundi sa kapangyarihan ng tao at impluensya ng yaman. Lumipas ang ilang araw at patuloy na pinag-uusapan ng buong baryo ang pagbisita ni Don Marcelo kay Mang Teryo. Ang ilan ay naniniwala na tutulungan siya ng mayamang mangangalakal, ngunit ang iba na may nagdududa. Hindi maganda ang kutob ko, bulong ng isang matanda sa tindahan. Hindi basta-basta dumadayo ang isang mayaman sa baryong ito kung wala siyang pakay. Tama ka, dagdag ng isa. Baka balak niyang agawin ang itikan ni Teryo. Samantala, si Don Marcelo ay abala sa kanyang lihim na plano. Kasama ang kanyang mga tauhan, pinag-uusapan nila ang eksaktong araw at oras ng paglusob. Sa darating na kabilugan ng buwan, sabi ni Don Marcelo, ay titiyakin nating mapasakamay ko ang mahiwagang itik. Kapag nakuha ko yon, wala nang makapipigil sa aking pagpapalawak ng kayamanan. Sa kabilang dako, ramdam ni Mang Teryo ang bigat ng paparating na panganib. Kahit hindi pa niya alam ang buong balak ni Don Marcelo, tila may kakaibang kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Kinagabihan, muling nagpakita si Tuling. Mang Teryo, anito, ang oras ng iyong pagsubok ay malapit na. Tandaan mo, ang iyong lakas ay hindi nasusukat sa kayamanan o sa bilang ng iyong itik. Ito'y nakasalalay sa iyong kabutihan at tapang na tumindig sa tama. Kung mananatili kang tapat sa iyong puso, may kasangga kang hindi matitinag. Tumango si Mang Teryo, bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung paano siya makakapanindigan laban sa isang taong makapangyarihan at may maraming tauhan. Ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang gabi, lumapit si Pedro kay Mang Teryo. Teryo, mahina nitong sabi, may kailangan kang malaman.
Narinig ko ang usapan ni Don Marcelo at ng kanyang mga tauhan. Plano nilang agawin ang iyong itik sa kabilugan ng buwan. Nagulat si Mang Teryo. Hindi niya inasahan na ang taong minsang nagtangka sa kanyang buhay ay siya pang magbababala. "Bakit mo ito sinasabi sa akin, Pedro?" tanong niya. "Dahil kahit gaano ako kainggit sa iyo, hindi ko kayang makita na maagaw ng iba ang itinuring mong kayamanan. May pagkakamali na akong nagawa noon. Ayokong maulit iyon." Napatingin si Mang Teryo sa kanya at bahagyang ngumiti. Sa kabila ng lahat, nakita niyang may natitirang kabutihan sa puso ng kanyang kababata. Mula noon, nagsimulang tumulong si Pedro kay Mang Teryo. Magkasama nilang pinagtibay ang kulungan ng mga itik, naglagay ng bakod at naghahanap ng mga paraan upang maprotektahan ang mahiwagang itik. Kahit pa may kaba, dama ni Mang Teryo ang kahaanan ng kalooban dahil may katuwang siya. "Pedro," sabi ni Mang Teryo, "kung totoo ang iyong sinasabi, hindi lamang ito laban para sa akin, kundi laban para sa kabutihan ng ating baryo. Kung maagaw ni Don Marcelo ang mahiwagang itik, hindi na siya titigil hanggang masakop niya ang lahat." Dumating ang gabi bago ang kabilugan ng buwan. Tahimik ang baryo, ngunit sa dilim ay may mga aninong gumagala. Mga tauhan ni Don Marcelo na nagmamanman at naghahanda. Samantala, sa loob ng itikan, nakahanda sina Mang Teryo at Pedro kasama ang mahiwagang itik na payapang natutulog. Sa itaas ng kulungan, nakaupo si Tuling, hawak ang kanyang gintong tungkod at nakatingin sa papalapit na kabilugan ng buwan. "Handa ka na ba, Mang Teryo?" tanong ng duwende. "Hindi ko alam kung sapat ang aking lakas," sagot ng matanda. "Ngunit para sa aking mga itik at sa ating baryo, lalaban ako." Ngumiti si Tuling. "Tama, sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto, kundi ang tapang at kabutihang nasa iyong puso." At habang dumarating ang huling oras bago ang kabilugan ng buwan, dumadagundo na rin ang mga yapak ng panganib na handang sumalakay. Dumating ang pinakahihintay na gabi. Ang buwan ay bilog na bilog, naglalakbay sa kalangitan na tila mata ng langit na nakamasid sa lahat ng nagaganap. Tahimik ang baryo, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may nakatagong panganib. Sa di kalayuan, kasama ng kanyang mga tauhan, nakatayo si Don Marcelo. Nakasuot siya ng itim na Amerikana at may hawak na tungkod na may ulo ng ginto. Sa kanyang tabi ay 5 malalakas na lalaki, armado ng gulok at pana. "Ngayon ang gabi," bulong ni Don Marcelo. "Kunin ninyo ang itik at siguraduhin ninyong walang makakahadlang." Malapit na maghating gabi nang maramdaman ni Mang Teryo at Pedro ang kaluskos sa paligid. Nagtitilaok ang mga manok at ang mga aso ng baryo ay nag-uunahang tumahol. "Darating na sila," wika ni Pedro habang mahigpit ang hawak sa kanyang gulok. Biglang sumugod ang mga tauhan ni Don Marcelo, winasak ang bakod at pinalibutan ang itikan. Isa sa kanila'y sumigaw, "Isuko mo na ang mahiwagang itik, Teryo. Hindi mo ito mapoprotektahan." Ngunit tumindig si Mang Teryo sa harap ng kulungan kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Hindi ninyo ito makukuha. Ang itik na ito ay hindi para sa kasakiman ninyo." Bago pa man makalapit ang mga tauhan, biglang lumitaw si Tuling, ang duwende, sa gitna ng itikan. Ang kanyang maliit na katawan ay nagliliwanag at ang kanyang gintong tungkod ay kumikislap na parang bituin. Mga sakim, malakas niyang tinig. "Ang kayamanang ito ay hindi para sa inyo. Kung ipipilit ninyo, kapahamakan ang inyong aanihin." Ngunit hindi natakot si Don Marcelo. "Huwag kayong matakot," sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Isa lamang siyang duwende. Ang ginto ay para sa mga makapangyarihan. Sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan. Umugong ang gabi sa ingay ng bakbakan. Si Pedro ay buong tapang na humarang sa 2 tauhan. Tinatangkang ipagtanggol si Mang Teryo. "Hindi ninyo siya makakanti hanggat ako ang kaharap ninyo," sigaw niya habang nagtatagisan ng lakas ang kanilang mga gulok.
Samantala, si Tuling ay kumumpas ng kanyang tungkod at mula rito ay lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Ang ilan sa mga tauhan ay napaatras, halos mabulag at napasigaw sa takot. Ngunit may ilan na patuloy pa ring lumalaban, dala ng utos at takot kay Don Marcelo. Habang nagaganap ang labanan, ang mahiwagang itik ay nagising. Ang kanyang mga balahibo ay nagningning na tila ginto at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang kakaibang huni na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nang makita ito ni Don Marcelo, lalo siyang nagngit-ngit. "Hakin ka na!" sigaw niya, at siya mismo ang sumugod kay Mang Teryo, hawak ang kanyang gintong tungkod. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang matandang payak na magsasaka laban sa mayamang gahaman. "Hindi mo ba naiintindihan?" sigaw ni Mang Teryo. "Ang kayamanan ay hindi para lamunin ng kasakiman." At bago pa man makapagsaksak si Don Marcelo, biglang kumidlat mula sa kalangitan at tumama sa lupa malapit sa kanya. Natumba siya at ang kanyang gintong tungkod ay nabitawan. Nang dakmain niya muli, biglang pumutok ito at naging abo. Halos mabingi ang lahat sa kulog na sumunod. Nang bumangon si Don Marcelo, nanginginig at takot na takot, hindi na siya muling sumugod. Ang kanyang mga tauhan, kitang-kitang walang laban sa liwanag ni Tuling at sa mahiwagang huni ng itik, ay nagsitakbuhan palayo. Huminga ng malalim si Mang Teryo, halos hindi makapaniwala na nalampasan nila ang pagsalakay. Lumapit siya sa mahiwagang itik at maingat itong hinaplos. "Salamat," bulong niya. "Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang lahat ng ito kung wala ka." Lumapit si Pedro, hingal na hingal ngunit may ngiti sa labi. "Ngayon alam ko na, Teryo, hindi ginto ang tunay na yaman, kundi ang tapang at kabutihan ng iyong puso. At kung pahihintulutan mo, nais kong tulungan kang alagaan ng itikan, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil ito ang tama." Tumango si Mang Teryo at ngumiti. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapanatagan, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sapagkat si Don Marcelo, bagamat natalo ngayong gabi, ay hindi basta-basta susuko. At sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, nakatingin si Tuling sa kanila, alam na mas mabigat pang pagsubok ang naghihintay. Matapos ang gabing iyon, muling nagbalik sa katahimikan ang baryo. Ngunit naiwan ang alaala ng labanan, ang mga sugat sa bakod ng itikan, ang abo ng tungkod ni Don Marcelo, at ang takot na nadama ng lahat. Bagamat natalo si Don Marcelo at ang kanyang mga tauhan, nanatiling nakababad sa hangin ng kaba. Babalik kaya siya upang ipagpatuloy ang kanyang balak? Ngunit sa mga sumunod na araw, wala na silang balita tungkol kay Don Marcelo. Umuwi ito sa kanyang bayan, dala ang hiya at pagkatalo, at ayon sa sabi-sabi, hindi na muling nagpakita sa kanilang baryo. Samantala, si Pedro ay tuluyan ng nagbago. Ang dating puspos ng inggit at kasakiman ay natuto mula sa kanyang pagkakamali. "Teryo," anya isang araw, "patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Noon, ang tingin ko sa yaman ay ginto at pilak. Ngayon, alam ko na ang yaman ay nasa pagtutulungan at kabutihang loob." Ngumiti si Mang Teryo at tinapik ang balikat ng kanyang kababata. "Pedro, matagal na kitang pinatawad. Ang mahalaga ay natutunan mo ang aral. At kung nais mo, maaari kang tumulong sa akin dito sa itikan." Mula noon, magkasama nilang inalagaan ng mga itik. At ang mahiwagang itik, bagamat patuloy na nagbibigay ng biyaya, ay naging simbolo ng kanilang pagkakaibigan at bagong simula. Hindi naglaon. Nagsimulang makinabang ang buong baryo sa kayamanang dala ng mahiwagang itik. "Magandang umaga, Tatay Teryo." Bati ng mga bata tuwing umaga habang kinukuha nila ang mga itlog na ipinapamahagi sa bawat pamilya. Nagkaroon ng sapat na pagkain, may pondo para sa paaralan, at ang baryo na dati halos lublob sa kahirapan
ay unti-unting umasenso. Dahil dito, nakilala si Mang Teryo bilang hindi lamang tagapag-alaga ng itikan, kundi haligi ng kabutihan sa kanilang komunidad. Isang gabi, muling nagpakita si Tuling. Nakaupo siya sa sanga ng puno, may hawak na maliit na ilawan. Mang Teryo, wika niya, ipinakita mo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o ang dami ng iyong alaga. Ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magpatawad, ang mga kamay na marunong tumulong, at ang kaloobang hindi nagpapatangay sa kasakiman. Tumango si Mang Teryo. Maraming salamat, Tuling. Kung wala ka, hindi ko malalaman ang lahat ng ito. Ngumiti ang duwende at unti-unting naglaho sa liwanag ng buwan, iniwan si Mang Teryo na may payapang ngiti sa labi. Lumipas ang mga taon at ang itikan ni Mang Teryo ay nanatiling sagana. Ang mga bata na dating tinutulungan niya ay lumaki at naging mabubuting tao, dala ang mga aral ng kabutihan at pagkakaisa. Si Pedro ay nanatiling tapat na kasama at ang baryo ay naging masagana at payapa. At ang mahiwagang itik, bagamat nanatiling hiwaga ng kalikasan, ay patuloy na nagbibigay ng biyaya, hindi lamang sa ginto, kundi sa pag-asa at pag-ibig ng komunidad. Wakas.